Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video is eto na yung pagbebenta ko na talaga ng mga baboy at pagpunta na ng buyer dito sa amin para kunin na itong mga alaga namin. At eto na yung huling pakain namin sa mga baboy bago sila puntahan ng buyer around 6 AM na to. And dumating sila dito mga around 10. Kaya yan na yung pinakalas nilang pagkain. Ayan, at hinuhugasan ulit sila para naman hindi sila dugyot pag hinawakan na mamaya. Kasi hindi ako nagpapasok ng buyer dito sa loob ng pen. So, kami ang maglalabas ng mga baboy. Kaya ayan, nililinisan ulit ni tatay para naman hindi sila dugyot mamaya pag pinalabas na namin. At this moment is nandyan na yung buyer, dumating na sila, itong mga around 10 na to, and tinatanggal ko na yung alambre dyan sa may pintuan ng pen kasi marunong na kasi silang magbukas, so nilagyan na namin kasi parang 2 beses na yata sila nakalabas ng wala pang alambre. So we decided na maglagay ng alambre dyan para hindi na nila ma-open yung kanilang door. Pagpapalabas na to is tutulungan ako ni tatay. So, siya yung naghanap ng sako na ilalagay sa may ulo ng baboy. Ayan, nandyan na si tatay. Pero, gusto pa niyang subukan na talian yung katawan ng baboy tapos hatakin silang palabas. Kaya ayan, gusto niyang talian. So, susubukan namin kung sasama ba na may tali sila or mag-i-struggle lang kami. Nakailang try na din naman si tatay na talian yan, pero kasi wala na kasing lakas yung kabila niyang kamay, kaya medyo hirap na hirap siya and ayaw niya rin naman na ibigay sa akin, kaya ayan, struggle muna siya dyan. Ayan, natalian na ni tatay yung baboy and the problem now is ayaw nilang lumabas ng pen. Hirap na hirap kaming hatakin until natanggal na lang din talaga yung tali ng baboy. Ayaw na talaga nilang lumabas. Siguro napagod na lang din na talaga si tatay kasi ilang beses na talaga namin tinalian yan and hinatak. Ang problema is natatanggal talaga and ayaw talaga nilang lumabas ng pen, kaya ayan, ako naman ang magtatali. At pagkatapos kong talian yung baboy, syempre, the usual, ayaw pa rin talaga niyang lumabas sa loob ng kanilang pen. At this point is nagdidiskusyon na kami ni tate kung ano bang gagawin talaga namin kasi ayaw talaga nila lumabas. Pagod na kami kakahatak. So, at the end, sako pa rin talaga ang katapat nila. Ayan, nilagyan ko na ng sako yung ulo ng baboy para naman mahatak na namin sila palabas. But the struggle is, mahirap silang hatakin. Wala kasi gaanong puwersa yung isang kamay ni tatay. Kaya hirap ni hatakin yung baboy. As can you see is hirap na hirap talaga akong hatakin yung baboy kasi yung sako sa ulo niya is parang walang puwersa na humahatak sa kanya paatras. Kaya ang hirap niya talagang hatakin. Yung una naming nahatak is yun yung pinakamaliit sa kanilang tatlo and yung mga natira is eto mga good size na to. Yung isa kasi medyo bagsak yung kanyang bigat. Ang liit niya kasi tapos manipis siya kaya hindi naman nakatakataka na hindi siya umabot ng 75 kilos. So sa pangalawa naming hatak is may idea na ako kung paano ko siya mapapabilis na mahatak and hindi siya gaano magwawala. Kasi nung palabas na dun sa may bakod sa labas is as in nagwawala talaga yung baboy. So nakailang apak din sila sa paa ko and medyo masakit-sakit yun. Lalo na itong pangalawang hinatak namin. Sapul na sapul talaga siya sa paa ko kaya hanggang ngayon pilay-pilay pa rin ako. Ayan. So good size yung isa, naka 84 kilos yun. And itong naiwan is, itong pangatlo is siya yung pinakamalaki and siya din yung nag-iisang lalaking naiwan. Ayan. So sa paghuli is mas gamay ko na, mas mabilis na siya and hindi na ako ganun ka nagsistruggle sa paghatak kasi meron na talagang idea. Alam ko na kung saan dapat bigyan ng force ng hatak para naman mabilis at hindi ako mahirapan. Ayan. So, ako na yung naghawak ng sako, tsaka si tatay na lang nag-guide ng puwetan ng baboy kasi mas mabilis palang hatakin kung yung sako mismo ang hahatakin mo pa atras. Ganun pala yun dapat. Good size din yun, naka 94 kilos yun. And dito naman tayo sa kanilang ibang kapatid. Ayan.
So, etong baboy na to is, ewan ko ba kung bakit mas maliliit sila compared sa mga alaga namin. Kasi yun is 79 kilos lang yun. Hindi nga siya umabot ng 80 kilos. Pero puro feeds to walang halong ipa. Hindi tulad nung mga alaga ko na mixed feeding kasi yung ginagawa ko. So, feeds tsaka ipa kasi yung pinapakain ko sa kanila. Pero, good thing is, mabibigat sila. Yung isang biik lang talaga is hindi good size kasi simula pa man din ng mga biik pa lang sila is siya na kasi talaga yung pinakamaliit. Kaya hindi na nakakagulat na hindi siya umabot ng 80 kilos. Itong mga baboy na to is kapatid to ng mga alaga ko, and etong last na baboy is 70 kilos lang to, and sa amin yung total na kinita namin sa tatlong baboy is only 2,500. Laki-laki din sana ang kita, pero nung mga last month kasi is nagka-problema ako sa kanila, kaya medyo malaki din yung nabili ko para sa antibiotics nila. Kaya ayan, konti lang yung kinita namin kasi mababa din yung bilihan dito sa amin. Ayun lang for today's video. Thank you so much for watching. Bye!